paalala mo po sa amin, salamat sa lahat ng bagay, sapagkat Panginoon, dahil sa iyo, O Diyos, nagpapatuloy kaming mabuhay at magkaroon ng tagumpay. Pagpalain mo ang lugar nito, patuloy ka manunahati, O Diyos, sa aming kalagitnaan at sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Panapakan natin po. So, salamat sa biyaya ng Panginoon, no? Welcome sa mga bagong, mga invited Diyos, ano? Si Diyos kahit ganyan yan, si Diyos talaga yan. Nag-i-invite yan. Hindi nyo katulad, hindi nag-i-invite. Okay. So, sige, tuloy natin ang pag-aaral po natin sa God's plan. No? So, ito yung malaking problema ng maraming Kristiyano, we know that the Lord has a plan in our lives, pero mas nauuna pa rin lagi yung tinatawag na plano natin. Di ba? Alam natin na ang Diyos may plano, may gustong gawin sa ating buhay, pero minsan, as a Christian, I don't care. Di ba? Minsan parang I don't care. Bakit? Kasi we are not after doon sa tinatawag na plano ng Diyos. Kasi if Christians after the plans of God, alam nyo, marami kang maranasan na hindi mo in-expect na maranasan mo. Bakit po? Kasi ang plano natin, na-expect na natin maranasan mo, ang plano natin. Yung mga gusto naman mangyari natin, yung mga pinapaghahalan sa buhay, kaya iba yung mga bagay na hindi mo pinag-pray, hindi mo expect na gawin ng Diyos, pero magulat ka ginawa ng Lord. Bakit? Because we are walking according to His plan. At bibihira po ang tao na kung saan ay talagang gusto niya mangyari ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Yung po, gusto mo mangyari talagang plano mo sa buhay mo, na kung bagay, Lord, sa'yo ito eh. Kaya sabi ni King Solomon, sabi niya, trust in the Lord with all your heart, and lean your understanding, in all your ways acknowledge Him, and He will direct your path. So, ibang word is kasi kung sabi, straight your path, He will straight your path, kasi maraming tao na hindi naman straight, ang nilalakaran. Ang daan ng Diyos ay makipot. Pag hindi straight ang lakad, wala rin ka. Ang mga hindi straight pag lakad, mga lasing lang. Di ba? Isang step forward, dalawang step backward. Di ba? Ganyan kasi, isang step forward, dalawang step backward. So, minsan, kapag hindi straight ang ating tinatawag na path, hindi straight ang ating mga hambangin, maniwala ka, isang step pa lang forward, pero 2 step ka backward. At pagkaramdam mo, walang nangyayari sa buhay. Kaya pagkakain nyo, kumusta na? Ito, ganito pa rin. Nagbago na ang mga pera, ikaw, hindi ako nagbago. Papagubago yung pera. Di ba? Papagubago yung gusto sa tao, papagubago yung lugar. Pero tayo, hindi pa tayo nagbabago. Why? Because we step once forward, but 2 step backward. Kaya sabi ng Bible, di ba? Ang sabi doon, and He will straighten your path. So, pag-usapan natin, natawag na plan ng Diyos sa buhay natin. Sabi, I would like for us to consider that though today God has a best plan as we do, let us learn the lesson that God's plans may not be easier plan, pero kapag nilakaran mo yung plan ng Diyos, though it's not easier, natin naman pagsama ng Diyos. Ano gusto mo? Lakaran mo yung gusto mo na wala yung pagsama ng Diyos? O lakaran mo yung gusto ng Lord na natin naman yung pagsama? Hindi mo kasi pwede na ipipilit na, Lord, samahan mo ko. Anak, hindi pwede. Hindi mo
to step backward. Kaya maraming tao napapagod sa buhay. Napapagod, walang nangyayari. Napapagod, ayaw na, bumigibak na, lahat. Bakit? Kasi walang nangyayari. Ang hirap yung lahat na ginawa mo, tapos walang nangyayari. Ang hirap yung nagpapakapagal ka, inisip mo walang nangyayari. We are not walking on His plan. How many of you na alam mo ang Diyos may plano sa buhay mo? Wala. Tatagalin ko. Sino na nakakaalam na alam niya may plano niya sa buhay niya? Amen. Diba? Sabi mo siya galing may plano niya sa buhay mo. Hindi po tayo kabuti. Napasa lang tumubo sa mundo. Gaya sa plan. Ang problema, the truth of God's plan, ang katotohanan sa plan ng Lord, ay it is an opposite, exact opposite on our plan. Exact opposite. Kaya sa Bible nakalagay, your ways is not my ways, my ways is not your thought. It's exact opposite, exact opposite. Bakit iba yung pamamala ng Diyos? At hindi natin minsan magugustuhan yung pamamala ng Panginoon kasi nga hindi natin matatanggap. Hindi yung manunulong. Kaya, paano nga kung magawa natin yung plan ng Lord? Kaya sabi ni Solomon, trust in the Lord. Kaya mo magtiwala kay Lord. In spite na life and death ang pinag-uusapan. Kaya mo ipagkatiwala kayo ng bukas mo. Kaya mo ipagkatiwala kayo ng future mo. Kaya mo ipagkatiwala kayo ng dreams mo. Ang pamilya mo. Or your own life. Ano ang babae natin ipagkatiwala kayo? Ay mga natin ipagkatiwala kayo ng lahat. That so many people, they are not seeking God's will. They are not walking on God's plan. Kasi nga po, magkaiba yung plan ng Diyos sa plan ng tao. But the plan of God is perfect. The plan of God is sure. The plan of God is for your good. Anyone ako ba doon? Amen. The plan of God is for your good. Para sa kabutihan. Hindi pagpaplano ang Diyos na ikapapahamak natin. Amen? So si Pablo, naalala ko si Paul ay hindi niya kilala ang Diyos. Ganun tayo di ba? Hindi natin kilala ang Lord before. So ano tayo? Tagabunyag ng mga Kristiyano. Praise the Lord, hallelujah. Di ba? Tagabunyag tayo. Si Pablo ay taga-usig. Si Pablo, ang isusulong niya kung anong gusto niya. Meron siya kasing alam, meron siya kasing talino, meron siya kasing dunong, meron siya rin pamahaan, at meron siya aral siya. Si Pablo, meron siya tatawag na kaalaman at walang pwede makabali sa kanyang alaman. May degree. Meron siyang posisyon. Gagamitin niyo kanyang posisyon niya, wala pwede bumanggawa. Kaya kung alaman na meron isang tao na bumabangga sa kanyang paniniwala, bumabangga sa kanyang pananaw, bumabangga sa kanyang tinatawag na reliyon, hinusig na. Hinusig na natin yun yung kanyang pinaghahanap. Pero dumating ang point na kung saan in-encounter siya ng Lord doon sa lugar ng Damascus. At doon sa Damascus, nung ma-encounter niya ang Lord, the Lord turned the plan of Paul into His plan. Sinilid ng Panginoon ang kanyang plano sa buhay ni Pablo na hindi mo pa nakikahihiyan yun, malalaman kang taga-pusik tapos magiging taga-panguna ka. Hindi niyo ba inisip na si Pablo pinanagkilan at that time at ang kanyang layunin ay patayin lahat,
At isa rin siya sa mga sumusundan tayo. At tawag sa mga soul. Diba? Para patay mga Kristyano. Sabi ni Lord sa kanya, soul na kasi na soul. Sabi ng Panginoon, sino po kayo? Sabi, I am Jesus. Ako si Jesus na pinipersecute mo. That time si Kristo patay na. That time si Kristo, talaga naman, nakilala niya na tinawag ng propeta, pero patay na. Tapos nakungusap sa kanya. Sino kayo, Lord? Tinawag ng Lord. Ano? Jesus. That who you persecute. Ano gagawin mo? Gagawin kita ng pangunan ng Kristyano. Di mo sila papatayin, padadamihin mo pa sila. Hindi mo sila papatayin, padadamihin mo pa sila. Hindi mo sila pipigilan, tutulungan mo sa ikalat ang Ebanghelyo. Isipin mo, so maalaman ni Pablo yun, na mamumuna siya sa Kristyanismo. Nung sinabi kay Paul, na siya mag-share, una yung kanyang inuto against sa kanyang palagay, una yung kanyang sasabihin ay dahil niyang sinusuka, tapos lulunukin niya ng bonggang-bongga, tapos mababalita ng mga taong kasama niya, at manganganin mo kanyang buhay. Pero ano niya ni Pablo? Paul, obey Jesus. Bakit? Because of God's plan. Kaya kapag pinag-usapan natin ang plan ng Diyos, magkaiba sa layunin natin sa buhay. Magkaiba sa gusto mong mangyari. Kaya pag-ibig mo maganap, magkaroon ng liwanag. ang alam mo, may sili tayo dito. Magkaroon ng liwanag. Superbook na yun. Doon po yun sa amin. Okay. Saan niya? Malakas. Nakamulan ba dyan? Tagalin mo yun. Doon. Patay mo yun. Diyan ba lumalabas? Kasi kung hindi mo ganun palakas eh. Di ba? Okay na. So, palapakan muna natin si Lord. So, ang sabi ng Bible, ang sabi ni si Solomon, trust the Lord with all your heart. Paul, when you receive the instruction, when you receive the message of God, sabi ni Lord sa kanya, go to the Gentiles. Go to the Jews. Kunin mo mga nasa dito sa liwanag. Ipangaral mo Ebanghelyo. Hindi ba isipin ni Pablo na, sandali, delikado buhay ko yan. Kasi maniwala kayo, hindi lang si Pablo ang umuusig sa Kristyanismo na tayo. Nanguna lang siya. Siya yung pinakamasigasig, pero marami. Pero hindi niya sinaalang-alang na baka meron din isang Pablo katulad niya na pag nalaman siya ay bumaliktad, baka meron katulad niya na anong mas buwang gaya sa dali. Yung nakulat, baka meron mas matapang, mas kaya na lalabas dahil babalikin siya ngayon. Pero, iniisip niya. Si Pablo, hindi niya inisip kung mamamatay siya. Hindi niya inisip kung ano sasabihin sa kanyang tao. Wala na siyang pakalam sa kanyang plano. Inabandang lahat ni Pablo, lahat ang nasa kanya. Kaya pag binasa mo ang aklat ni Paul, siya yung nagsabi, for me to die is gain, to live is for Christ. Si Paul na naman nagsabi na walang halaga sa akin ang lahat ng bagay. Bakit? After he received what is the plan of God in his life. Natanggap mo na ba ang ano ng Diyos sa buhay mo?
gustong mangyari ng Lord sa'yo. Minsan totoo, very clear that we know the plan of God. Very clear that the Lord has a plan in our lives. Malinaw naman po yun eh. Kaya lang, the problem is, hindi natin ina-abandon ang plano natin. Kaya ang mangyayari ngayon, gusto mo sumunod kay Lord, pero gusto mo gawin yung bagay na gusto mo. Gusto mo maglingkod, kaya lang meron kang tinatawag na kailangan sa alang-alang. Paano ito? Paano ito? Bakit? Kasi nga po, we receive the plan of God, but we didn't demolish our own plan. Kaya madali na ito na malito ka. Hindi ka masusunod kay Lord. Kasi nga marami lang isa sa alang-alang. But before we receive, dapat bago mo tinanggap yung plan ng Diyos, are you willing? Are you ready to abolish your plan? Nung mga nilipong, sabi ni Jesus, I am Jesus who was persecuted. 3 days siya kulang. Kinausap ng Lord. Pinapunta si Ananias sa kanya. Kaya nga sabi ni Ananias, sabi niya, pupunta ko alam ni Ananias, papatay siya. Alam ni Ananias na baka hindi naman totoo na nagbago si kami, nagpupunwang nila. Pero sabi niya sa hindi. Kinausap ko na siya. Lingkod ko na siya, pinili ko na siya, gagawin siya na Lord. Alam niya nga yan, pinag-pray. Para bumalik, and that time she called boldly. He preached boldly. He walked boldly. He obeyed boldly. Naging tagapanguna ng Kristyanismo. Na dati, tagapanguna ng mga umuusig sa Kristyanismo. Kaya si Pablo ang pinakamadaming nag-train, na evangelist, na church na plan, na abot, pinakamaraming misyonaryo na ginawa. Bakit? He received, he embraced the plans of God in his life. Anong ginawa niya? He trusted the Lord. Kaya sabi siya, mag-trust in the Lord. Ano ginawa? Hindi nag-lean in his own understanding. Kasi kailangan ni Pablo kasi yung kanyang pagkaunawa na si Kristo ay hindi siya ang Diyos. Yung alam ni Pablo, inabolish niya. Paul did not lean in his own understanding. Bakit? Because of the plan of God. Mga kapatid, ang pagkakaiba natin kay Pablo, nung si Paul niya, niya, yung plan ng Lord sa kanyang buhay, alam niya kung ano posibleng mangyari. Alam niya mababalik niya ng sitwasyon. Alam niya kung ano itataya niya. Pero, nagdo siya. Sa atin, we know the plan of God. Pag sino tinawag ako, tinawag ng Lord. Sino gusto magpagamit ako, gusto magpagamit sa Panginoon. Pero the problem, namamangka lagi ang Kristiyano sa dalawang plano. Bakit? Huwag kang sumunod sa Panginoon kung nagdadap ng pababayaan ka ng Diyos. Kung sumunod kay Lord, pero hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Amen? The plan of God is exact opposite. The plan of God is very different. Ibang-iba sa plano mo. Bakit? Ang plano natin, laging makilala. Miski mo paano? Miski mo paano? Gusto mo makilala. Pag may ginawa ka, miski mo paano? Pinapapansin mo. Diba? Kamulan kayo.
Nagluto ako ng menudo eh. Okay na pinakapasin ko. Miski paano, gusto natin umangat. Kahit konti lang. Kaya naman, sabi niya, if you're going to women, deny yourselves. Carry your cross. Forget about yourselves. Ang hirap. Ang hirap na ganun. Kaya hindi magawa ng tao pag-trust in the Lord with all their heart. Amen? So, sabi ko, God's plan is different from our plan. Knowing His plan requires, number one, prayer, holiness, patience, para malaman na kanyang plano. Di ba? And His plan is revealed when sabi ko, He will reveal His plan when He does yung prayer natin, yung holiness natin, yung patience natin, and you will see that is the different plan. A different plan on our plans. Kasi kung gagawa tayo ng ayon sa ating gusto, huwag na lang. For what? Pero kung gagawa ka, ayon sa gusto ng Diyos, meron tayong malalim na dahilan. Because He chose you. He appointed you. He ordained you. He loves you. He elected you. Lahat ng kanyang ginawa para sa iyo. At kung babalik siya para sa iyo. Kaya kung may gagawin ka, dapat gagawin mo para lang sa Kanya. According to His plan. According to His purpose. And besides, we believe that we are created according to His plan and purpose. At dapat hindi na-abolis na abandon yung plano ng Lord sa buhay natin. Kasi hindi mo, tingin nyo, bakit talaga mo na Kristiyano lumago? Lumago na Kristiyano na hindi na ginagawa yung plano ng Diyos sa kanyang buhay. Kasi alam natin na gusto nyo na mangyari sa atin. Di ba? Gusto nyo, dahil ka ng devotion, dahil ka nasa Kanya. Pero, ang dami nga nakikibigay siya. Kaya minsan nangyayari, si Lord, naging option. Pag ibig kay Lord, naging option. We are like priority. God. Kung walang mag-i-invite sa atin, hindi tayo pupunta sa church. Sabi ko nga, walang kumakatong na attend po ako ng church. Kung walang mag-invite sa atin, bakit? Kailangan tayo i-invite kasi dami ng ating ginagawa sa buhay. Kadami, kailangan sabihin mag-pray tayo. Saan kasi ginagawa? Kailangan mo ako magsabi sa ito, devotion ka. Kailangan mo ako magsabi sa ito, sa dami ng ginagawa. Kasi yung gawain mga sa Panginoon, hindi natin yung priority because we are not after all God's plan. Kaya pag natin sa gawain ng kailangan sinasabi, pinapapaalam, ini-invite, pinaplano. Bakit pinaplano? Kasi sa dami ng plano, kailangan na siya isingit. Pero hindi siya priority. How can you walk on God's plan? Ano po kayo? The number one hindrances why we are not walking on God's plan because of our mindset. Ano bang mindset mo?
tayo man tayo, may solusyon naman din Lord eh. Ano ba sabi ng Lord? Seek me. Matthew 6:33, balik-balikan natin. Paulit-ulit. Seek ye first kingdom and its righteousness and all these things shall be added unto us. Kaya gusto may solusyon lagi. Di lang gusto eh, ganun talaga tao eh. Siyempre, sino man tao di maging, totoo. Yung tayo, kailangan natin ng pera, kailangan natin. Kasi, bakit pa Diyos? Pagka-spiritual ko, di na kayo i-bless ng Panginoon? Sa simbahan ba, pag-spiritual pag-usapan, di kayo i-bless ng Panginoon? Pinag-report na doon, anong conversion? That we need all these things. Kaya sabi niya, and all these things shall be added unto you. Amen? So, bakit? Ang pinakamalaking hindrance why we are not walking or accepting God's plan is our thought, is our mind, the way we think, the way we talk. Kaya sabi ng Romans chapter 12, verse 2. Kaya natin Romans chapter 2, verse 2. Romans 12, verse 2. And do not conform to this world. Tingnan natin view ng mundo. Ano ba view ng mundo? Ang mundo, hindi siya God-seeker. Ang mundo gusto siya fame. Ang mundo gusto niya pleasure. Ang mundo gusto niya pagiging makasarili. Greed. Lahat ng exact opposite sa gusto ng Lord sa akin, nandun sa world. Kaya sabi ni Paul, do not conform to the pattern of this world. Ang mundo kasikatan, lahat gusto sumikat kahit di sa araw. Saan na sumisikat araw? Di ba? Lahat na gusto makilala. Kahit balikan nila ko, ba't alam ko gusto ko maging sikat? Gusto ko makilala. Kaya nauna nilalaro eh. Alam niyo yun, ako siya, nauna nilalaro pa. Sa basketball. Susip ko na lagagan mo pa. Eh, bakit nilalaro? Bakit? Nauna nilalaro pa. Bakit? Parang sumigat. Kasi pag sinip mo ka nun, walang palakpak. Pero pag nilalo mo ng konti, ay pabingayan. May palakpak yan. Bakit? Ba't gagawin yun? Gusto sumigat eh. Ang kailangan ng puntos. Tama? Ayaw mo pa pala sa yung puntos? O yung pagkagulong sa bola? Hindi yun eh. Hindi yun. Ang kailangan ng puntos para manalo. Pero kailangan mo pagbalik-balik tayo, maging bulag ang katawan mo, kasi nga doon ang palakpak. Nandun ang pain. Kaya laro na, nilalaro pa. Kaya mahihilig maglaro ng mga yan. Ang basketball. Walang pa natin sila. Diba, hindi ba kasi, ang kailangan ng puntos. Pero, we are not after in puntos. Mas after ka sa palakpak. Okay. That's the word. Do not conform to the pattern of this world. Kaya sabi, but be transformed. Pagdating sa mundo, gusto mo mag-excel. Pagdating sa world, gusto mo mag-excel. Pero sa evangelism, hindi ka excel. Ayaw mag-excel sa one verse. Ayaw mag-excel sa devotion. Ayaw mag-excel sa reading ng Bible. Ayaw mag-excel doon sa tinatawag na memory verse. Saan mo gusto mag-excel? Doon kung saan mayroong tao pumapalakpak. Kasi sa church, pag excellent na sa church, walang pumapalakpak sa'yo na tao. Pero, mayroong Diyos na pumapalakpak sa'yo. We know the plans. We know that we are called by God. We know that
Because you are abandoning your own life. Mas matimbang pa rin sa iyo ang plano mo. Bakit sa paningin mo sa plano mo hindi ka lugi? Bakit sino na lugi sa plano mo? Ano problema? The way we think. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of the mind. Then you will be able to test and approve what God's will. Di ba pasok na yung kalooban ng Diyos? Di na papasok yung plano ng Lord sa buhay mo? Kailangan mo ng plano ng Lord. Bakit? Kasi na-transform yung mind mo. Nabago isip mo. Di ba? And approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Kaya ang totoong lalakad sa plano ng Diyos, yun yung mga born again. At yung mga born again, hindi na yung mga nasa loob ng simbahan. Ang totoong born again, na bago the way they think. Transformation. Yun ang entrances. Kaya lagi mong iisipin ng, am I doing the plans of God? Am I after on God's plan sa buhay ko? After ka ba sa plano niya sa buhay ko? Minsan magtatanong ako, Lord, ito mo plano mo sa akin. Pero di mo sa akin, ito ba yung gusto mong mangyari? Kaya naman yung sarili mo, ito ba yung gusto mong mangyari? Di mo tinatanong. Bakit? Pero pag dinig kayo, Lord, ito ba gusto mong gawin? Ba't mo tinatanong, Lord? Pag sa'yo, di mo tatanong yung sarili mo, why? We always do what is best in our eyes. Kaya sabi ko, pabili natin yung verse natin. Sa huli, do not be wise on your own eyes. Diba? Okay. Do not be wise on your own eyes. Bakit? Kasi pagkakailangan, either maganda or hindi. Tandaan niyo po, una, sa tingin mo, pangit ang gusto ng Diyos. Wala ka din makikita ng maganda sa gustong pagawa ng Lord. Kaya sabi pa naman ni Paul, ni Lord kay Paul, gagawin kita tagapagod ng Kristiyan. Ako, papatayin ko nga sila eh. Tapos, di mo tatanggapin. Opposite. Exact opposite. Amen? So, tayo natin. Ngayon, how to walk? Hindrances, minsan tatawag na God's plan is the way of our thinking. Tama? Yun ang hindrances. Ngayon, how to walk on God's plan in our lives? Number one, trust in the Lord. Halika na. Sabi mo sa iyo, trust in the Lord. Trust in the Lord. Isa pa, trust in the Lord. Diba, dali, diba? Trust in the Lord. Ito naman natin. With all your heart. Magtiwala, madali. Pero, with all your heart. Pag sinabing buong puso, ilalaban mo na ngayon yung atong-atong mo. Ilalaban mo na ngayon yung oras mo. Itataya mo na ngayon yung tinatawag na pangarap mo. Pag sinabing with all your heart, kasi ang dami natin gusto mangyari. Pag sinabing kasi with all your heart, lahat ay nasa puso mo na gusto mo mangyari. Lahat ay nasa puso mo na pinapangarap mo. Pati si Chris. To pera, kahit
puso. Doesn't the Lord, it's easy. Pero yung with all your heart, doon na tayo lalaban. Lalaban tayo na magiging miyembro na tayo ng bahala na lang. Bahala na Lord. With all your heart, itatayang bahala ka ng Panginoon. Basta susunod ako. Bahala ka na Lord. Basta gagawin mo. Bahala ka na Lord. Basta okay lang. Kahit kung mangyari. Bakit? Madali magtiwala. But with all. Pag sabi with all your heart, God is asking your heart. God is asking your whole being. Pati pangarap mo, pati gusto mangyari, itataya mo sa Panginoon. And after that, you will walk God's perfect plan. Amen? Ano ba kayo? Pangalawa. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Pangalawa, sabi ito, don't depend on your own knowledge. Huwag kang magdepende sa galing mo. Kaya ka nagtiwala sa Panginoon, kaya mas sabi kayo na bahala na, huwag ka nang sisingit, huwag ka nang paano? Wala nang gano'n. Kung wala nang gano'n, yung idea mo, yung galing mo, yung puso mo, itatanong yan. Hindi naman yung puso mo, sinuko mo, pati natawag na understanding. Kasi marami tayong wrong concept. Marami tayong maling pananaw. Marami tayong maling idea. At lahat na yung para makitama, lean not on your own understanding. Baka yung alam mong baka. Kaya nga baka eh. Huwag ka na magbaka sa kaliw na lang kasiguraduhin yan. Sa buhay mo. Lean not. Don't depend on your own understanding. Yung galing mo yung puso mo. Si Pablo magaling mahusay. Iba yung galing ng knowledge. Pero ngayon, ipapangawan niya. Wala sa kanyang inaral. I-encounter lang. I-experience lang. Kinokonta niya na ngayon. Yung kanyang pananaw sa buhay. Kaya sabi niyo po, wala mahalaga sa akin ng natin. Amen? Don't depend on your knowledge. Pangatlo, in all your ways, submit to Him. Pag sinabing in all your ways, submit to Him, listen to His word. Prioritize the message. Kaya nga nagsisimba, hindi lamang ikaw para umupo dyan. Kaya may pangalan sa salita ng Diyos para bigyan ka ng Lord ng knowledge, ng wisdom kung ano ang gagawin mo bukas sa mga susunod na araw para ikaw ay magtagumpay. Hindi ka lang nakikinig ng para ka lang nakikinig ng radyo o drama o ng pelikula pagkatapos ng wala na. No! Sabi ng Bible, in all your ways, submit to Him. Sa lahat ng lakad mo, isabit mo sa Kanya. Pag sinabi, sa lahat ng lakad mo, isabit mo sa Kanya. Di ba? O, nabasa ko yan, number 3, singing Him first. In all your ways, acknowledging, singing Him first. Dapat lagi mo siya inuuna. May gagawin, Lord, paano? May opening, Lord, paano? May kumakatok sa puso mo, Lord, paano? May opportunity, Lord, paano? Tandaan niyo po, kung mayroon tinatawag na intentional evangelism, ano yung intentional evangelism? Ang intentional evangelism, makikipag-usap ka na. Ang intention mo, makapag-share ng word. Ako, ang intention ng evangelism ko, minsan di ako magsusunod ng ano. Tatabi ako sa may ano. Kuya, ang oras na. Ay, opening door ko, makapag-usap sa kanya. Kung sabi, medyo,
malapit na mag-noche. Sabi ko, nakita ka na nag-iintay ka dito. Ay, kasi, ako nga pala sa gano'n na, pastor ako, gusto ko mag-share ng word. Pwede ba? Opening ko, tanong ko ng oras. Tawag doon, intentional evangelism. Intentional evangelism. O sige, birthday mo, di ba? O sige, tawag tayo mga mag-anak. Tapos, pag-prepare kita. Pero kung sa pag-prepare mo, sasara ng word. Intentional yun, evangelism. Kung meron tatawag intentional evangelism, sabi ng Bible, always submit unto Him, seek Him first, tapos ang mangyayari sa buhay may intention ka, ano yung isa mo? You always put God. Ang intention mo sa ang gagawin mo, laging ma-honor ang Lord. Ang intention mo, laging sa Panginoon, dahil sa quality control. Ano ba sabi ng Diyos? Ano ang plano ng Lord? Ano bang ibig ng Lord? Ang intention mo, pinapacheck mo lagi kay Lord. Lahat ng bagay. Bakit? Ang buhay mo kasi, check na kay Lord. Ang hindi lang check yung mga desisyon mo minsan. Tama na buhay natin eh. Nabuhay na ganyan eh. Ang hindi tama minsan, yung ating mga desisyon. Kaya sa Bible, in all your ways, submit unto Him. Number one, seek Him first. Isisip mo lagi yung apog ng Lord. Isisip mo yung sasabihin ng Panginoon. Importante ba sa akin yung sasabihin ng Lord? Ba't sa ibang tao, importante sa akin sasabihin ng tao? Uy, huwag ka nakarinig na ganyan. Minsan ayaw natin lang na, diba? O, bukas ano. Kami, dalawa minsan ni Jody, pag nasa mga kami, pag nagkatawa kami sa mga sumasawa kami, dahil nasa mga kami. Diba? Sabi ko, wala, hindi kayo naiiyak. Hindi iso sasabihin ng ibang tao. Minsan, pag gagawa ka ng isang bagay, hindi mo magawa kasi iniisip mo kung ano sasabihin ng ibang tao. Pero minsan, saan ang alam ba natin na kung minsan ano sasabihin ng Lord sa akin? Ano kayo sasabihin ng Lord sa akin? Christian ako. Ay, Lord always acknowledge me. Kung lagi mo i-acknowledge ang Lord sa buhay mo, you will always walk according to His plan. Amen? Okay. Ulitin ko, number one, to walk on God's plan, trust in the Lord, don't depend on your knowledge, seek Him first. And number four, listen to His word. Do not be wise on your own eyes. Pag sabi, do not be wise, yung kasi parang natin mapandaya, but if we listen to His word, we always listen. Iba yung nakikita natin, iba yung sinasabi ng Lord. Always listen to His word. Ano ba sinasabi nito sa'yo? Nangungusap ang Lord sa'yo. We want God's plan in our lives. Tama ba? Kung gusto mo yung plan sa buhay mo, kailangan mo din ito. Lagi mo sa do not be wise on your own eyes. Hindi lahat ng nakikita mo kumikinang ay gold. Minsan, kanto lang pala yan. Diba? Hindi lang na kumikinang ay ginto. Hindi lang na maganda sa palingin natin. Diba? Yung ilaw nga eh, minsan, bumili kami ng bag. Ganito ang kulay. Ang kulay. Yan. Bayo yan ba? Pagdating sa bahay, kulay-kulay mo. O kulay-kulay. Iba pala yung ilaw ng mall na napuntahan namin. Wala namin. Kaya na kulay. Kulay sa bahay, wala kulay. Kaya sabi ko lang, be wise in your own eyes. Ang ating paningin mapandaya. Diba? Wala ba kayo doon? Tingnan mo sa akin, di ba? Hindi ko ba naladaya sa akin? Ang guwapo ako. So, do not be wise in your own eyes. Ibig sabihin, pag sinabi ng Bible, do not be wise in your own eyes, hindi ka pwedeng magtiwala sa paningin mo. Di ba? Kaya yung kanta na, sa mata makikita aking pagmamahal.
Hindi totoo yun. Pag ito maniwala sa mga maraming tao, di ba? Ibang mga tingin. Pero mga kasunod mo eh, pulis Makati. Ano yung mga pulis Makati? Pulis Makati eh. Sabi ko, parang pulis Makati yan. Pulis ba? Hindi, pulis Makati. Pulis Makati, hindi ka lang pulis eh. Okay. And then, lastly, fear the Lord and shun from evil. Tingnan nyo, bakit? Pag binasa mo yan, bakit pagaling sa ganyan fear the Lord? Matakot ka sa Diyos at tumayo sa kasamaan. Bakit? Kasi, yung hindi ka magtiwala kay Lord, bad yun. Sabi sa katabi, hindi ka magtiwala kay Lord ng buong puso, bad yun. Di ba? Bakit? Wala ka nang maging pagkatiwala kundi si Lord eh. Di ba? Di ba? Yung magtiwala ka sa galing mo, bad yun. Yung magtiwala ka sa galing mo, sa usay mo, di ba? Isusot mo na lang, igagay mo. Di ba? Magtiwala ka sa galing mo, bad yun. Okay? Hindi ka magsambit kay Lord, bad yun. Ang lalalangan mo, palikod-likodaan. Bad yun. Di ba? Tapos magtitiwala ka lang, kung makatingin niya mula ulo hanggang talipakan. Di ba? Ako tumingin yan. Di ba? Ako titilakis dyan. Ano yung mga yun? Sino niligaw sa'yo? Titilakis ako. Ganito din eh. Alam mo, naisip eh. Do not be wise on your own. Ano sabi ng Bible? Fear the Lord. Ang tao pa lang may takot sa Diyos, lumalayo sa kasamaan. At kapag ka pala takot na kay Lord, gusto mo, lumakad ka ayon sa kanyang mga plano. At kapag ka wala kang takot sa Panginoon, ang gagawin mo lang kung ano gusto mo. Kung ano gusto mo lang. Kaya, we need to walk after on God's plan. Amen? Sabi mo sa Nabi, may plano ang Diyos. Ano sagot? Ha? May plano ang Diyos. Kung may plano ka sa buhay mo, isang tanong mo niya, angalin mo, o kayin mo, namnamin mo, kung anong plano ang Diyos. At kapag nakita mo kung gano'ng magandang plano ang Diyos, pati yung plano mo, isasapay ng Diyos. Kasi never na ilan ng Diyos na plano ng pangit sa buhay. Kaya lang kasi minsan akala natin, pagka sa ministry, pagka kay Lord, gano'n. Sundin mo lang, gawin mo lang kung ano gusto ng ipagawa ng Diyos sa'yo. And you will see the blessing of the Lord. He will bless you. Amen? Ano also? Bigyan natin ng result. Bigyan natin ng resulta ng paglakad sa pagpapala sa plano ng Diyos. We will gain victory. We will gain success. And we will experience God's blessing. Pag nasa kalooban ka ng Panginoon, ang sabi ng Jeremiah 29:11. Sabi ng Jeremiah 29:11, for I know the plan I have for you. Plan to prosper. Hindi income, ha? Prosper. Hindi bahay, lote lang, ha? Prosper. Kasi doon sa prosper, doon lalabas lahat ng and all these things shall be added. Pag pinrosper ka ng Lord, lahat ng all these things lalabas doon. Hindi lahat ng may bahay prosper. But if you are prosper, lalabas siya. For I know the plans. Isa lang ang plano mo, pero ang Lord, marami. Plans,
I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Kaya lusot ng paglakad natin doon sa plan ng Lord, we will gain victory, success, and prosperity. O yung tinatawag na blessing. Amen? Okay. Last verse. Proverbs 16:3. Ayan lang ang Diyos. Paano yan mangyayari? Commit to the Lord whatever you do. And He will establish your plans. Pag nag-commit ka kay Lord, ang nais ng Diyos, magtagumpay tayo sa ating layunin. Kasi, pag ano ang plano mo? Guminhawa, sumagana, hindi ba gusto ng Diyos yun? Gusto. Di ba? Ano ba gusto mo? Malaking ba? Di ba? Di ba? Gusto ng Lord yun eh. Wala na akong pangit na pinanay sa kuya. Lahat ang gusto mo, gusto ng Lord. Commit to the Lord whatever you do. The perfect plans of God, ang ibig niya sa atin, para yung plano niya, magawa niya sa buhay mo. Commit yourself to Him. Commit everything to the Lord. Even whatever you do, whatever your plans, pagka pinahampay sa atin, ginawa natin, mapawin yung word, commit to the Lord whatever your plan. Tama? Whatever you decide, whatever you want, whatever your dreams, and He will establish your plans. Matuto kang mag-commit sa Diyos. Kulang ang tao ng commitment kay Lord. May commitment ka sa barkada, may commitment ka sa trabaho, may commitment ka sa sarili mo. Basta every, mag-gym ako, commitment mo yun. Every commitment mo yun. Dapat may commitment ka. Amen? Amen. Kumain tayo na. Hallelujah. Let us worship our God. Are you blessed?